Magandang araw sa inyong lahat. Madalas ka bang mamiesta? O dumarayo ka ba tuwing may piyesta ang kamag-anak mo? Ang istorya natin ngayong araw na ito ay tungkol sa handa sa fiesta. Kaya halina at maghanda sa pagpasok ng takip silim. Ako si Bing, 22 taong gulang. Likas na sa aming pamilya na sa tuwing sasapit ang fiesta sa lugar ng aking tiyahin ay lagi kami nagpupunta doon. Isa yung lugar doon sa Cavite. Taon-taon yun. Wala yata akong maalalang nagmintis kami ng punta doon. Pati na rin sa iba naming mga kamag-anak, kapag fiesta sa kanila ay pumupunta rin kami. Sa Maynila kami nakatira ng pamilya ko, kaya bago ang araw ng fiesta ng tita ko ay lumuluwas na kami para hindi hassle sa biyahe at oras. Kasi nga naman kung aalis kami nung mismong araw ng fiesta baka matraffic kami kasi madaming tao nun, panigurado. Dinadayo kasi talagang lugar nila tita sa Cavite kapag fiesta doon kasi laging maraming handa, merong mga palaro, merong mga parada sa mga daan. Nung nakaraang taon nga merong palaro doon na mananalo ka ng 2K. Ang gagawin mo magpapakawala ng isang biik sa putikan at hahabulin nyo ito at ang makahuli ay siyang mananalo ng premyo. Hapon na nang dumating kami sa bahay ni tita. Nag-uumpisa na silang mag-prepare ng mga lulutuin kinabukasan. Tinulungan ni Papa si Tito sa pagkatay ng manok at baboy. Pati na rin si Mama ay tinulungan si Tito sa paghiwa ng mga gagamiting sahog sa mga ulam na lulutuin. Tapos ako naman, kasama ko ang pinsan kong si Neni at kami naman ang nag-aayos ng mga dekorasyon sa bahay. Masaya talaga doon pag fiesta. So, bigla kaming lumabas. Tumambay muna kami sa terrace nila na gawa sa kawayan. Napaka-presko talaga ng hangin doon. Dahil sariwa talaga ang malalanghap mo. Paano ba naman puro halaman at puno ang naroon? Hindi kagaya sa Maynila na puro usok ng tambucho na sasakyan at mga motorsiklo ang maaamoy mo. Dagdagan mo pa ng mga amoy kanal sa umaga kaya talaga namang sisikmurain ka dahil sa sobrang